Grade 3 First Summative Test Reviewer, Term 1, Makabansa. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang payak na kahulugan ng kasaysayan? A. Salaysay tungkol sa nakaraan na may saysay. B. Listahan ng bagong laruan. C. Kulay ng mga gusali. D. Bilang ng mga tao. Number 2. Alin ang apat na elemento ng kasaysayan? A. Awit, sayaw, kulay, hugis. B. Tao, lugar, panahon, pangyayari. C. Pera, pagkain, gamit, at laruan. D. Lapis, papel, aklat, at bag. Number 3. Sa 5 W's organizer, anong elemento ang sinasagot ng tanong na sino? A. Lugar. B. Panahon. C. Pangyayari. D. Tao. Number 4. Bakit maaaring gamitin ang himno o awit ng pook sa pag-aaral ng kasaysayan? A. Palagi itong tungkol sa presyo ng bilihin. B. Hindi ito kailangang unawain. C. Maaaring maipakita nito ang ipinagmamalaking katangian at kwento ng pook. D. Pamalit lamang ito sa pagbabasa ng pangalan. Number 5. Alin ang dapat isama sa malikhaing pagkukwento tungkol sa kasaysayan ng pook? A. Pamagat lamang. B. Bilang ng lapis. C. Paboritong merienda. D. Tao, lugar, panahon, at pangyayari. Number 6. Ang alamat ay karaniwang nagpapaliwanag ng blank. A. Schedule ng klase. B. Pinagmulan ng tao, bagay o lugar. C. Talaan ng presyo. D. Bilang ng sapatos. Number 7. Sa isang alamat, ano ang tawag sa mga gumaganap sa kwento? A. Tagpuan. B. Pamagat. C. Tauhan. D. Pahina. Number 8.
Alin ang maaaring makita sa picture gallery tungkol sa kasaysayan ng komunidad? A. Laruan lamang ng bata. B. Menu ng kantina lamang. C. Kulay ng lapis lamang. D. Mahahalagang tao, lugar, pangyayari, kultura, at pagbabago. Number 9. Ano ang tradisyon? A. Bagong laruan sa tindahan. B. Sirang bagay sa silid. C. Kaugaliang ipinasa sa mga henerasyon. D. Pansamantalang utos lamang. Number 10. Alin ang halimbawa ng estrukturang maaaring magsalaysay ng kasaysayan ng komunidad? A. Simbahan o lumang paaralan. B. Bagong pambura. C. Sirang candy. D. Walang lamang kahon. Number 11. Bakit mahalaga ang mga taong naglilingkod sa politika at edukasyon sa komunidad? A. Sila lang ang maaaring makinig sa awit. B. May ambag sila sa pamumuno, pagkatuto at pag-unlad ng komunidad. C. Sila ang dahilan kung bakit bawal mag-aral. D. Hindi sila bahagi ng kasaysayan. Number 12. Aling larangan ang may kaugnayan sa pagguhit, pag-awit, paghahabi o pagtula? A. Palengke. B. Trapiko. C. Panahon. D. Sining. Number 13. Bakit dapat pahalagahan ang health workers sa komunidad? A. Tumutulong sila sa kalusugan at kaligtasan ng mga tao. B. Nagpapahina sila sa komunidad. C. Wala silang ambag sa tao. D. Tinuturuan nilang sirain ang gamit. Number 14. Ano ang mabuting katangian ng isang atletang nagbibigay karangalan sa komunidad? A. Katamaran at pang-aasar. B. Disiplina at pagsisikap. C. Pag-iwas sa pagsasanay. D. Pagsira ng gamit ng iba. Number 15. Alin ang angkop na likhang sining upang ipakita ang ambag ng isang mahalagang tao? A. Blankong papel na walang paliwanag. B. Sirang papel na itinatapon. C.
poster, collage, mosaic, o paper folding tungkol sa kaniyang ambag. D. Larawan ng walang kaugnayan sa tao. Iba pang pagsasanay. Set B. May larawan ng lumang munisipyo at kwento tungkol sa nangyari noon. Anong paksa ang pinag-aaralan? A. Kasaysayan ng Pook. B. Paligsahan sa pagkain. C. Bagong laro. D. Kulay ng damit. Number 2. Sinuri ng klase ang pangyayaring naganap noong pista sa barangay. Aling tanong ang tutukoy sa panahon? A. Sino ang nandoon? B. Kailan ito nangyari? C. Saan ito nagginanap? D. Ano ang nangyari? Number 3. Kung saan ang tanong sa 5 Ws, anong elemento ang hinahanap? A. Tao. B. Pangyayari. C. Panahon. D. Lugar. Number 4. Alin ang nagpapakita ng pagmamalaki sa kasaysayan ng komunidad? A. Pagtawa habang inaawit ito. B. Maayos na pag-awit ng himno at pag-unawa sa mensahe nito. C. Pagpunit ng larawan ng pook. D. Paglimot sa mahalagang bagay o lugar. Number 6. Binasa ng klase ang alamat ng isang barangay. Ano ang dapat nilang tukuyin upang maunawaan ito? A. Kulay ng papel. B. Bilang ng sapatos. C. Oras ng uwian. D. Tauhan, tagpuan, at pangyayari. Number 7. Ano ang tagpuan sa kwento o alamat? A. Pangalan ng may akda. B. Bilang ng pahina. C. Lugar at panahon ng pangyayari. D. Aral. Number 8.
Alin ang nagpapakita ng pagbabago sa komunidad? A. Parehong upuan araw-araw. B. Dating bakanteng lote na naging parke para sa mga tao. C. Isang lapis sa mesa. D. Kulay ng bag ng mag-aaral. Number 9. Ano ang pamahiin? A. Uri ng gusaling pampaaralan. B. Larong may bola. C. Paniniwalang namana. D. Petsa sa kalendaryo. Number 10. Paano dapat pakitunguhan ang tradisyon o paniniwala ng ibang pamilya? A. Kutyain lagi. B. Awayin lagi. C. Ipagbawal ng walang paliwanag. D. Igalang at unawain ito. Number 11. Alin ang ambag ng isang guro sa komunidad? A. Sinisira ang aklat. B. Tinutulungan ang mga bata na matuto. C. Pinipigilan ang pag-aaral. D. Itinatago ang kaalaman. Number 12. Bakit maaaring maging mahalagang tao ang isang lokal na artist? A. Dahil hindi mahalaga ang kultura. B. Dahil bawal ang pagkamalikhain. C. Naipapakita niya ang kultura at pagkakakilanlan ng komunidad sa sining. D. Dahil hindi dapat ipakita ang talento. Number 13. Alin ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa taong nagbigay karangalan sa palakasan? A. Ipagmalaki ang mabuting ambag at tularan ang disiplina. B. Kalimutan ang kaniyang pagsisikap. C. Sirain ang medalya. D. Pagtawanan ang kaniyang pagsasanay. Number 14. Sa paggawa ng poster tungkol sa mahalagang tao, ano ang dapat isama? A. Paboritong pagkain. B. Walang paliwanag. C. Larawan ng laruan. D. Pangalan, larangan, at ambag. Number 15. Bakit sinasabing bahagi ng kasaysayan ang ambag ng mahahalagang tao? A.
Nakatutulong ang kanilang gawain sa pagbuo at pag-unlad ng komunidad. B. Dahil walang kaugnayan ang tao sa komunidad. C. Dahil lahat ng gawain ay dapat itago. D. Dahil kasaysayan ay tungkol sa gusali. Panghuling pagsasanay, Set C.